syempre hindi ko kaya na, kunyari ako yung nagpa-facilitate na meeting habang nag-i-implement. Wow, ano ko nun? Ang lupit ko naman nun. Syempre hindi ko kaya yung gano'n, di ba? Ano kasi, kaya hindi ako sumasali ng Discord. Mabilis akong madaldal. Mabilis akong madaldal. Gusto ko pag nagdaldal tayo, gusto ko magchikahan lang tayo forever. Oo, tsaka hindi sila tumitigil, di ba? Nakakahawa yung energy. Yung parang, akala mo talaga review sila, tas 30 over 100. Nagigil. Oo. Sabi ko, am I the problem? Kasi gusto ko yung sobrang gulo talaga ng background ko. Hindi naman sobrang gulo. Ayoko naman may nagbabarilan, gano'n. No? Nagsasapakan sa background. Pag sa office, kailangan may nakalagay, don't talk to me, I don't have self-control. So, ayun, continue lang po natin yung, maingay ba yung Giso Life ko? Ang init eh. Hindi naman. Hindi ko naririnig eh. Dito nga, ilalagay ko lang sa ilalim. Ang init eh. So, ayun po. Sabi dito, ang next chapter natin is about power of attention. Tapos ako na-distract na. Galing. So, ayan. So, moving on to the next chapter, chapter 17. Ang topic natin is about power of attention or power of focus. Sabi dun sa libro, ayon kay G. Trish na Morty, where your attention goes, your life follows. Dito, it focus on the distractions and kung paano natin ma-enhance yung attention natin dun sa mga bagay na ginagawa natin. And how to focus more likely. So, next is, sabi dito, the biggest challenge we face today is addiction to distractions. Unang halimbawa niya dito is yung checking your email first thing in the morning or checking your phone first thing in the morning. And then it will give us a dopamine hit that makes us feel good kasi syempre na-check natin yung mga notifications natin sa phone or mga emails natin sa phone na resolbahan natin siya agad. Pero yun, parang nagbibigay sa atin ng satisfaction yun, which is medyo delikado for, sabi dito sa book, kasi syempre parang nawawala yung sense nung valuable time natin kasi lahat ng energy natin is nabibigay natin dun sa pagre-react dun sa mga notifications na natatanggap natin or dun sa pagre-react natin sa mga emails instead na nagpo-focus tayo dun sa dapat nating mga ginagawang mga valuable tasks. So, yun yung nasa libro. And then next is sinasabi dito na multitasking is a myth. yan yung ano natin. Parang sabi ko, oh my God, I'm so guilty dito. Kasi feeling ko, ang galing ko mag-multitask. Nanonood ng ganito, nanonood ng ganyan habang nag-work. Pero ang sabi dito, multitasking is a myth. Sabi dito, when what we are really doing is task shifting. When you jump from one task to another, it takes your brain to about 17 minutes to fully regain the focus again. So that's a lot of wasted time and energy. So anong sinasuggest ng book is, rather than juggling tasks, we should aim for focus, uninterrupted work periods to maximize productivity. So paano siya nagbigay ng advice to do that? So first, don't check your emails as soon as you wake up. Start your day with focus work before diving into your inbox. If you need to check your email, set designated times during the day like 11 a.m. or for me, this is late kasi mga VA tayo, and 3 p.m. So, more likely, kunyari, kasi ako nagigising ako, more likely is 7 a.m. Nag-check na ako yan more likely na ang mga messages ng clients like WhatsApp, nagmahilig na ako ganyan. So, medyo ano pala yon medyo delikado for me. Kasi syempre, okay, ako naman si keyboard warrior, nagre-reply kagad. Kasi ako, oh my God, agit na ako, re-replyan ko to.
ay kaya ko na tong gawin kagad pagkagising ko ng umaga, which is yung task minsan nagche-check na din ako ng mga messages ko sa Messenger o kaya sa IG or kahit sa mga notifications pa yan sa TikTok. Mahilig ko na siyang replyan kung parang kaya ko naman ang gawin eh. Parang ganun yung ganun yung way ko ng pag-check ko ng mga notification or paano ako na-distract. So, ang suggestion ni is mag-set lang tayo ng regular time to check the notifications that we receive early in the morning, maybe around 8 a.m. to 9 a.m. Check your emails, check your notification, and after that, do another thing. Focus on your work. Focus on the task that's your priority for today. So, ayun. And then, ang sabi pa dito, keep your devices off. Pagka, kunwari, meron din kayong nakaset na meeting for today, ganun. Iwasan natin lahat ng distraction. Kung kayang i-turn off lahat ng mga emails for that time, yun daw, gawin natin yun. Para mas engage tayo and respect doon din sa kausap natin. So, may mga mabibigay ba kayong example na okay, natamaan ako doon na. Tapos, ito na yung medyo ginawa kong way para mas maging focus ako. Bilang mga VA tayo, mag-share tayo ng tips and tricks sa mga pinagagawa natin sa buhay. Sige, unahin na natin sino ba? Sino gusto mag-share? Si Earl, kasi bilang alam ko si Earl ay, alam ko may nagsiset yan ng time like morning, ganyan. Alam ko si Earl may tips and tricks regarding sa focus and all. Sa ang trick ko sa email management. Hindi ko alam kung mag-work to sa lahat kasi syempre depende siya sa kung paano yung work niyo with your client. Pero sa akin, ang trick ko kasi, di ba Mondays, puro tayo meetings. So, di ko alam kung mag-epekto sa lahat. Pero sa akin kasi, Sunday, nag-clear na ako ng notifications. Sunday night. Parang siniset ko na yung utak ko na, sa akin guys, ang meeting ko ay mornings. Kayo kasi afternoon pa. So, pwede nyo to actually gawin ng Monday morning. Sa akin kasi, pagising ko pa lang, meeting na yon. I mean, nag-shower muna ako. Pero, start ko ng day, puro meeting na talaga agad. So, before, ang strategy ko nung nasa Pinas pa, Monday morning, ako nag-clear ng notifications bago mag-start yung meetings. Para mas intentional ako dun sa pagre-resolve ng issues or action items during the meeting. Kasi di ba ideally naman talaga, kung meron kayong pinpoint na mga action items during the meeting is either ma-note mo na siya as your task, ma-schedule mo na siya as your task, or ma-resolve mo na siya right then and there. So ako, para mas kaya ko siyang i-resolve right away, kiniklear ko yung notifications ko, email ko ng gabi, ng Sunday. So yun yung isa. Tapos, hindi ako sa kanya naniniwala na multitasking is a myth. Siguro depende sa work. So, para siyang ganito, kaya kong manood ng TV, makipag-usap kay Jeya, tsaka mag-ayos ng sales report. At the same time, nang naiintindihan ko si Jeya, naiintindihan ko yung pinapanood natin, tsaka nagagawa ko ng ayos yung sales report. So, I mean, for example lang yun. Another example is, kunyari nakatambay sa Discord, di syempre pag nakatambay ka sa Discord, may kausap ka, di ba? Tapos, pag nakatambay ako sa Discord, usually doon ako nag-i-implement. Kasi gusto ko yung may mga tao kapag nag-iisip ako. Parang ganun, yung kaya sa akin nag-work sa coffee shop o kaya nag-work ka sa library. Kaya nag-work sa akin yung ganun kasi gusto ko yung may iba ako naririnig, hindi lang yung thoughts ko. Or kapag wala akong kasama, kunyari sa gabi, pag nag-i-implement ako sa gabi or nag-work ako sa gabi, meron akong, habang nanonood si Jeya, nandun ako sa salas nag-work. Or meron akong piniplay na podcast or YouTube sa iPad habang nag-work. Parang talaga, hindi ko alam kung anong problema ng utak ko eh. Pero kapag as a batang may kililing. Oo. Hindi, sa akin talaga, parang hindi ko kaya yung pagtahimik. Sa akin kasi pagtahimik or white noise, matutulog na ako noon. So,
inaantok ako kapag gano'n. So sa akin yun yung mga ano ko. Siguro kailangan mong maintindihan paano nagwo-work yung utak mo. Parang kung paano ka nakakahanap ng focus. Kasi 'di ba ang sinabi naman niya do'n is, kaya hindi niya nire-recommend yung multitasking kasi hindi ka daw makakapag-shift basta-basta ng focus. Sa'kin kasi, may mga kaya kong isabay yung menial task, pero siyempre hindi ko kaya na kunyari ako yung nagfa-facilitate ng meeting habang nag-i-implement. Wow, ano ko nun, ang lupit ko naman nun. Siyempre hindi ko kaya yung gano'n, 'di ba? So, ang gagawin ko lang din, meron lang akong isang task na dun talaga ako naka-focus. Kunyari 'pag nag-i-implement, pero meron akong kausap sa Discord kung may nagtatanong sa'kin. Or meron akong background noise para lang I think it's ADHD, parang gano'n. Pero kailangan I think so too. It's pero ADHD. kailangan meron akong yung tumatakbo sa background. Hindi pwede na isa lang yung ginagawa ko, antukin talaga ako. Yan. Feeling ko din ganun yung mini-mini nung ating author na yung mga siguro yung mga big and build multitask na talagang sobrang need ng focus, yun yung hindi mo kayang pagsabayin yun. Dapat yung kunyari, sige, makinig ka ng music habang nag-work. Sige, baka working yan, manood ka habang nag-work. Pero yung dalawa yung wino-work mo at the same time, baka yun yung hindi ko ginagawa. Kasi baka kunyari, talaga wala focus. Magre-review ako ng content na ginawa ko na rin ng marketing team. Yun, naka-block yun. Kunyari, isang tuloy-tuloy na 15 minutes to 30 minutes, ganun. Pag nag-aayos ako ng finance natin, puro yun yung gagawin ko. Ganun. Baka yung yun yung tinutukoy niya na bawal mong sabayan ng another major task. Yes. Yes. Probably. Kasi baka naman talaga, kaya namin mag-multitask, wag kang Anong pinapaunahan? Dinibang yung dinibang si Wag mo kaming dinidiktahan. Ganon. So, ayan. Proceed tayo dun sa next step. So, ang sabi dito, para ma-double down natin yung productivity, ito alam ko ginagawa to ni Kuya Earl kasi sa kanya ko to unang narinig. First, plan your day the night before. Alam ko si Earl gumagawa niyan. Identify the most important task and tackle it the first thing in the morning. Then, work, focus, 90 minutes block with no interruptions. Ito ay mga suggestion lang ng ating author to double our productivity. Then, after each 90-minute block, take a 15-minute break or kung 30-minute break, kailangan mo go lang. Then, after a few hours of this, you can reward yourself of dopamine boost like checking your email or checking your phone, checking your TikTok, checking your Instagram. Pero, syempre, stop din ulit. Mag-focus ulit tayo. Maglagay ulit tayo ng 90-minute block for doing another major task that we have. So, yun. So, by using this method daw, you can drastically improve your productivity and regain control over time. So, actually, yun na yung end nung slides ko. So, yun lang yung niya na parang medyo inaano lang dito na hindi natin kailangang mag-multitask. We can do it by blocking time like 90 minutes, okay, work ako kay ganito, focus ako for that time, and then 50-minute or 30-minute break, or yun yung reward natin for ourselves na okay, we do 90-minute work for that, and then okay, reward yourself for doing a great job actually. Even na sobrang maliit lang yung task na yan, reward yourself like drinking coffee or kaya drinking anything that you like. And then, wow. So, ayun. Yun lang yung sinishare ng ating author for this chapter. Ayan po. Another thing po is may mga share pa kayong mga productivity or focus tips. Sige, share po kayo. The floor is open. Siguro ako gusto ko mag-share. Kasi feeling ko, similar din to sa ibang experience ng people. Pero sa akin, aside from checking my notifs sa umaga, I start creating a list. Yung list ko, it can be sa paper, pwedeng sa laptop, sa ClickUp, sa iPad notes. Basta may list ako. Minsan nga, last week nga ang list ko nasa Slack namin nila Kuya Earl. Yung parang nag-work sa akin na andun yung listahan ng gagawin ko for the day. Parang
ito yung action items ko. Tapos parang kaya ko siya sinusulat kasi may satisfaction sa akin kapag na-cross out ko yung task. Na parang yun yung parang pag natapos ko siya, either big or small, parang feel ko, okay, nabawasan na yung kailangan ko gawin today. Tapos it motivates me to do more. Kasi nakakita ko na, or nararamdaman ko na nagpo-progress ako doon sa task ko. Minsan naman, kaya ako nilalagay sa ClickUp or sa Slack kasi parang I'm holding myself accountable. Na nung last week nga, dahil nga parang nung umaga hanggang hapon, wala ako madalas last week. Gabi lang ako nakakapag-work. So, iniiwan ko sa Slack channel namin nila, Kuya Earl, yung mga task ko. Kasi I'm holding myself accountable na sinabi ko na, uy, gagawin ko to today. So, dapat gawin ko talaga. Kasi, ba't ko pa sinulat kung di ko gagawin? Ganon. So, in a way, parang niloloko ko din yung sarili ko na, kailangan mo talagang gawin kasi nabasa na ni Earl tsaka ni Eloisa yan. baka tanongin nila kapag hindi mo ginawa. Ganyan. Tapos, nag-work din sa akin. Feeling ko same nung kay Kuya Earl. Kasi gusto ko din na nakatambay sa Discord habang nagtatrabaho. Kasi namomotivate ako ng ibang tao, kapag nakikita ko kayong nag-work, yung kapag ang busy nyo, parang namomotivate ako magtrabaho kasi wow, parang ako lang yung hindi busy, kailangan busy din ako. Ganon. So nag-work din sa akin yung sa coffee shop. Gusto ko nga yung mga co-working na yung mga estudyante. Kasi parang 'di ba sobrang bongga sila Oo, tsaka hindi sila tumitigil, 'di ba? Nakakahawa yung energy. Yung parang akala mo talaga review sila tas 30 over 100. Gigil na gigil. Oo, gigil na gigil sila mag-review at mag-aral. So parang namomotivate ako pag ganun. So talagang pinipili ko mga coffee shop din yung may mga estudyante. Kasi kapag ganyan tinatamad ako, pagkatingin ko nakita ko yung bata nagaganon sa iPad niya, ganun. Parang wala kasing ganyan dito eh. Kaya mas nag-work ako sa Discord. Kasi dito walang mga co-working space. Work-life balance kasi sila eh. Bakit naman naiyak? Bakit naman kayo work-life balance? Pero yun, feeling ko din externally motivated din ako kasi in a way. Kaya parang it helps kapag nasa iba akong location, kapag nabuburyong ako sa bahay, nakaka-boost siya ng motivation or ng productivity kapag lumalabas ako para magtrabaho. Ayun lang po sa akin. Okay, may gusto pa po bang mag-share? Ay, hindi, mag-share din pala ako. Ako naman, kasi, kaya hindi ako sumasali ng Discord. Mabilis akong madaldal. Mabilis akong madaldal. Gusto ko pag nagdaldal tayo, gusto ko magchikahan lang tayo forever. Huwag na mag-work, ganun. Kaya yun, hindi talaga ako yung pag sa office, kailangan may nakalagay, don't talk to me, I don't have self-control. Ganun. Maganda yun. Kaya minsan ang ginagawa ko, kung gusto ko talaga makipagdaldalan, girl, magtatrabaho na ako on the side, magtatrabaho na ako first thing in the morning, tapos lalabas ako para makipagdaldalan kung gusto ko ba ng kausap, ganyan. Pero mas gusto ko din yun ng mga coffee shop, co-working space. Ayun, kasi mas nakakaano din. Aywan ko ba, may feeling na pag nakikita mo na nagtatrabaho din sila, okay, magtatrabaho na lang din ako. Pero wag niyo akong kakausapin. Parang nahihiya ka na ang sisipag ng mga kasama mo. Oo. Kala ko ati dyan na kaya ka lang dun sa may mga estudyante, naghahanap ka ng scholar. Actually, pwede din. Mag-start ako ng foundation ko. Pero siguro sa Siargao ako mag-start ng foundation. Para pogi naman yung mga beneficiary ko. Ganun. Oo, mga dito, mga parang kalakhan na yung mga 24 years old, 23, like that. Mga ba't kayo nagagalaw? May pera ba kayo? Ganun. Grabe, saan nyo nakuha? Pwede pahingi. Ganon. Ganon. O nga, need to remind dyan na sino yung next. Ay, oo nga, wait. Tingnan natin. Magkalimutan. Wag kayo, ang umalis pa paluin ko sa puwet. Asan yung professional development? Alam mo, dami ko. To answer your question, bakit gusto mo yung maingay yung background mo? Kasi tinanong ko yan sa psycho kasi sabi ko, am I the problem? Kasi gusto ko yung sobrang gulo talaga ng background ko. Hindi naman sobrang gulo. Ayoko naman may nagbabarilan gano'n. No? Nagsasapakan sa background. You get what I mean? Parang gusto mo Kaya early ikaw ang next. Ay, ako? Yan sabi ko sa'yo, gulatan tayo, Mi. Chapter 18 and 19. Wait, i-explain mo. Gusto ko yan. No, kasi daw, sanay tayo na we live in the same household na madaming tao. Parang family-oriented household na madaming tao.
Kaya gusto maybe natin that's the maiwan. reason. So it's not Kasi an meron us kami problem. 5 kasi Kasalanan kami ng mga magkakapatid. magulang. Tapos syempre yung magulang ko pa. Kasalanan to ng mga Ayoko, magulang marami natin. din kaming kapatid. O tayo ko kinakausap. Ayos ko lang yun. Ayaw na niya kasi sa maingay. Ano? Iba ka ampun ka. Feeling ko din. Lagi rin ako wala sa bahay. Bye-bye, Okay, bye-bye. bye-bye. Thanks po. Bye-bye. Bye-bye. See you. Bye-bye. Bye-bye. Next week!